support and resistance. Okay? Mag-share screen ako para makita ng lahat. Ano yung sinasabi ko? Diba, remember? Time will come, tuturuan ko kayo ng technique you can trade on your own without using any indicator. So, ito na yun. So, malaking pasalamat natin, lalo na sa Diyos, sa Panginoon, na binigyan tayo ng chance na umabot pa tayo ng January 2025. And we hope na matatapos natin itong taon na ito with a prosperous. Okay? So, dito na tayo. What is support and resistance? Yun. Ang sabi dito is ang support and resistance is ang support ay level, a price level where point demand is strong enough to prevent the price from falling further. So, kumbaga, ito yung purpose ng as a floor. Kumbaga, sahig ng market. And then, ang support, ang resistance ay ceiling naman, kabaliktaran. Kumbaga, atip or kisame. A resistance level is a price point where the selling interest is strong enough to prevent the price from rising. Okay. Punta tayo sa market para mas maintindihan na maigi. Okay. Lalagay ako ng mga level ng support and resistance. Okay? Ano daw sabi? Ceiling, yung resistance. Yan, ceiling. It means, sample yan. Kita ba lahat? Yung screen ko? Sabihin lang pag hindi makita para maka-adjust na. Yes po, sir. Kita po, sir. Okay. Yan ang ceiling. Yan ang resistance. Okay? Kasi sabi dito, resistance level is a price point where selling interest is strong enough to prevent the price from rising further. Okay? So, it means eto, tulad neto. Eto, resistance ang tawag dito kasi sa taas eh. Mas malakas ang power ng mga seller dito. Kumbaga, kumakapit ang mga seller dito para, anong tawag yung parang binablock nila yung market na hindi lalagpas dito na point. Dito. Ano ito ngayon na point? It is 85.2800. So, yung price na yan ang resistance ngayon. So, kita nyo, di ba? Hindi nabasag ng market. Dating dito, bumaliktad ang market pababa. Okay? Bumaliktad siya pababa. So, hindi niya nabasag. Mamaya, explain ko anong ibig sabihin ng mga basag-basag na yan. Okay? Sa baba naman, yun ang support. Anong sabi? What is support? A support level is a price point where demand is strong enough to prevent the price from falling further. Okay. Kumbaga, ito yung floor naman, yung sahig. Okay. Draw tayo ng support. Ito, support. Very obvious talaga kasi siya ang pinaka-low dito. Ito rin, pwede rin support itong isa. Yan. Yan. Ito, kita nyo? Ito. Yan, pwede yung support. Ito, support din. Tapos dito sa kabila, meron din pinakamaliit na support dito sa baba. Pinaka-further support. Yan, pwede rin dyan. Yan. Yan ang mga support natin. Tapos sa resistance naman, pwede din, ito, pwede din maging resistance. Ganyan. Yan, resistance. Pero ang pinaka-the best na resistance ngayon, ito talaga. Kasi siya ang pinakataas. Yan. So, sabi ko kanina, pag nabasag, okay? It means pag nabasag niya, pag lumampas siya dyan, it means, tulad nito, pag lumampas ito dito, ito sa resistance, pag lumampas siya dito, dito siya nag-close beyond this resistance, may possibility na, malaki ang possibility na pataas na yung market.
Okay? Pag hindi niya nabasag, it means dito siya nag-close. Tulad nito, dito siya nag-close sa baba ng resistance. So, it means pababa yung market. So, hindi niya nabasag. Diba? So, pag magti-trade tayo, alam na natin. Uy, hindi niya nabasag. So, punta tayo dun sa taas. Diba? It means hindi niya nabasag yung chance ng market pataas o pababa kasi hindi niya nabasag ang resistance sa taas. Okay? Tayo sa demo kasi doon tayo. Try natin mag-trade dito sa demo. Okay? Gawa tayo ulit ng resistance and support. Ito lang tandaan guys. Yan lang. Yan ang tandaan. Oh, okay? So ito, obvious na talaga to. Yan, support talaga yan. Now, resistance. Pag sa taas, resistance. Ito sa baba, oh, yan, dalawang support. Pag ganyan guys, isa, dalawa. So, dalawang support. It means, yung dalawa na yan na price, very, very crucial yan. Very important yan sa market. Bakit? Dalawa na eh. Pangatlo pa nga itong isa, oh, pero hindi umabot. Pero, makonsidered na rin to eh. Bakit? Tingnan nyo ang market. Hindi siya umabot dito, di ba? So, it means, malakas ang attack ng mga buyer dito. Pagdating dito, pinupush nila ang price pataas. Remember yung sabi ko, pag may buntot, eto tulad nito, may buntot. Nag-push ang buyer pataas. O, di ba? So, anong nangyari? Next candle, push, green. Next candle, push, green. O, di ba? Tama? Tama yung theory. So, try tayo mag-trade. Hanap tayo ng, eto, support din dito sa baba. Pero ito, pinaka-obvious talaga ito. So, resistance talaga to. Pwede rin ito, resistance. Yan, yung dalawa na yan. Ito. Yan. Pwede na natin yung gawing resistance. So, try natin mag-trade. Dito, pwede rin to kasi may resistance dito. Ito, resistance din. Pwede din yan. Try natin kung saan patungo ang market. Kasi medyo malayo pa eh. Yan ang tandaan guys ha. Pag sa baba, ito, tulad nito, mga support yan sa baba. Kumbaga, nag-push ang buyer pataas. Ito naman, dito sa taas, resistance. Nag-push ang seller pababa. Kita nyo, di ba? Yan. May buntot. So, nag-push ang seller pababa, kaya yan ang nangyari. So, ano ang nangyari? Yan. Push ang seller pababa, down ang market. Pababa na talaga ang market, di ba? Pagdating naman dito, hindi niya nabasag itong support dito, itong price na ito na 7.07023, hindi niya nabasag, di ba? Kasi dalawang support dito, malalakas tong mga support dito, hindi niya nabasag. So, anong nangyari? Balik siya sa itaas. Pagdating naman dito, hindi niya nabasag itong isa. So, hindi niya nabasag, balik na naman siya pababa. Okay? Yan lang. Yan ang support and resistance. Try natin ito. Kung saan ito mag-end. Actually, malayo pa eh. Hanap tayo ng iba. Okay? Para ma-prove natin na kung tama ba talaga ang theory ng support and resistance. Okay? Ito, resistance. So, kita nyo, nag-push na siya pataas, di ba? Doon na siya nag-end pataas. Ibig sabihin, may bubugga pa ang market. Possible is tataas pa ang market. So, ayan, tumaas pa ang market, di ba? Kasi dito siya nag-close beyond this point. This point is a big, yan, resistance. Tapos dito, support sa baba. Meron din dito, pinakababa, support and resistance. Hanap tayo dito pa, kung meron pa, wala nang support and resistance. Ito na. So, kita nyo, nabasag niya, di ba? Itong resistance, ito. Nabasag niya, dito siya na and sa taas, beyond this line, this support, this resistance. So, tumaas yung market. So, kung nag-trade ka dito pa lang,
Pagdating dito, hindi pa ito naubos na candle, panalo ka na. Di ba? Oh, so yan, nag-create na naman siya ng panibagong resistance. Ayan, so dyan may resistance. It means hindi siya nag-push beyond that. May tinatawag tayong rejection. Na-reject siya. Ito, tingnan natin ito. Itong candle na ito. Kung hanggang saan siya. Oh, ayun, no? Minus pababa. So may rejection dito na level sa resistance. Pero try natin kung saan mag-end. Ayun, nag-end siya beyond. Pero hindi naman ganun talaga kalakas. Pero beyond pa rin. Pero maliit lang. Kaya bumaba siya. Try natin to saan to mag-end. Okay? Try natin saan mag-end. And then magte-trade tayo. Kung saan mag-end ang candle na ito. 3, 3. So, baba. So, dito siya excuse me, dito siya nag-end sa baba ng resistance na ito. So, may possibility na bababa yung market kasi hindi siya nag-end beyond. Although, ito, nag-end siya beyond pero hindi siya ganun kalakas. Di tulad nito, malakas talaga, di ba? Half talaga, almost half. Malaki talaga. Kaya, pumanik pa ang market pataas. Ito, oh, kita nyo, baba ang market. Kasi hindi siya nag-end. Ito, try natin to. Try natin to. Saan to mag-end? Baka basagin niya yung resistance. Ayun, binasag na niya. 18, 17. Try natin saan mag-end. Doon ba sa itaas talaga or beyond this point sa baba? Try natin. And then mag-trade tayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Trade tayo pataas. Kasi doon siya nag-end. Try natin. Sa patungo ang market. Oops, bumaba. Rejection na naman dito nangyayari. Rejection means, oh yan, di ba? Nag-push ang buyer pataas. So dito na line, itong nangyari ito, di ba, resistance. So ang nangyayari ngayon, nagiging support na naman ito. Di ba, resistance ito siya. Ngayon, ang nangyayari, nagiging support na naman ito. Kasi may rejection dito kanina eh. Yan, may rejection na naman. So, ang nangyayari, ang resistance kanina nagiging support. Yan. So, bababa ng market niyan kasi nabasag na niya eh. Try natin. Parang bumabalik. Try tayo bawal. Support na siya. Kasi dito may rejection. Kasi guys, ganito yan. Pag nabutas, ganito, nabutas, and then dito sa taas, hindi na resistance. Support na naman siya. Mangyayari niyan, support na siya. May mga support din na nagiging resistance. May mga resistance din na nagiging support. Yun. O, tingnan nyo, di ba? Bumaba ang market kasi dito siya nag-end beyond dito sa support. Resistance na naging support. Di ba? Kanina, resistance siya eh, kasi dito eh. Ngayon, hindi na siya resistance, support na siya. So, etong trade natin, panalo to, hindi. Try natin. Parang panalo to. Tapos, eto na naman. Ito. Wait lang. Lagyan natin. Ito, resistance ito dito. Ayun, panalo yung trade natin. Tatlong trade natin, panalo. Ito, try natin. Kung lalagpas pa siya dito. Yung loose natin kanina, nabawi natin, di ba? Yung dito kanina, nabawi natin dito ngayon. Try natin saan ito pupunta. May rejection dito. Nire-reject siya pag tataas siya eh. Yan. Rejection ang tawag kayo. Baba tayo. Right tayo pababa. Kasi may rejection sa taas eh. Medyo malakas ang rejection. Try natin. Paano pa itaas? Baba naman.
Mas maganda kasi guys kung dito talaga. Dito magkakatalo eh. Pero nag-try lang ako mag-trade kasi nag-push ang seller pababa. Pero try natin ito. Parang may bubuga pa. Ayun. Oops. Ayun. Lumampas na siya. Doon siya nag-end sa taas. So kaya nag-buy tayo. Kasi binasag niya itong resistance na naman. Tapos ngayon, nagiging support na naman kasi dahil dito sa kandila na ito. Okay? Wait natin. Yan, nag-push ang buyer pataas. Kasi dito siya nag-end sa labas ng line na ito. Ito guys, ang tawag dito na candle, doji candle. It means pag lumabas ito, walang kasiguruhan ng market. Sa mga pro, hindi talaga dapat mag-trade dito. Pero nauna na yung trade natin kanina bago yan lumabas. Sa tingin ko, panalo pa to. Panalo pa kasi malakas ang push ng buyer. Ayun, panalo. Okay? Hanap tayo ng ibang market para mas may mga support pa tayo. Ito, resistance. Okay? Yan ang tandaan guys sa taas ha. Resistance. Ito, resistance din ito. Ito sa taas. Yan. Yan ang pinakamataas na resistance. Ito, support. Ito, ito, pwede rin support. Dalawa sila. Ito at saka ito. Try natin. Then, pwede rin. Ito. Yung latest dalawang resistance at taas. Ito at saka ito. Try natin saan patungo ang market. Okay? Hintayin natin ito. Mga 1 to 2 candles. At saka kung may tanong kayo, tanungin nyo, anong expiration sir? Kahit anong expiration. Dito naman sa time frame ng candle, kahit anong time frame. Kasi gamit ko man is 30 seconds ang candle at saka 1 minute ang expiry. Kahit anong time frame at saka kahit anong expiry. As long as you know how to use support and resistance. Yan. Dalawa yan sila, ito at saka ito. Malakas na support and resistance kasi dalawa na eh. Tapos dito banda, support siya. Pagdating dito, resistance siya dito. Pagdating dito, nagiging support siya dahil sa itong dalawang candles na ito. Okay? Try natin itong ito, kung saan ito patungo. Ganyan lang guys, hintayin nyo lang. Kasi sa trading is waiting. Waiting talaga. Yan. Mukhang papasagin niya. Ayun, hindi niya nabasag. Try natin to. May rejection dito sa support na ito. Pero try natin to. Kung saan siya mag-close. Beyond this one or dun sa itaas. Pero I think dito to eh. Sa baba mag-close. Oops. Malakas ang buyer. Ayun, post ng buyer pataas. Hintay lang talaga ng timing guys. Yan lang talaga sa trading, lalo na sa binary. Ito, try natin. Saan to mag-end? Sa baba o sa taas? Push ang seller pababa. Okay, may rejection. Ayaw niyang pumanhik. 3, 2, 1. Try natin. Sell tayo. Ayun, may gap. Biglang bumaba, di ba? Pero try natin. Yun. Rejection dito banda. Rejection means pag tumataas yung market, pinupush siya pababa. Kung bababa naman, pinupush siya pataas. Yun ang tawag. Tawag doon is rejection. Okay?
Basta wag lang kalimutan guys rejection. And then ito, alam naman natin to, yung mga buntot, nagpo-push ang seller or buyer. 15 seconds na po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Okay. Ayun, panalo. So, any question? Sa support and resistance? And support, resistance. So, resistance. Hello, sir. Yes, go ahead, sir. Sir, Ito, paano set up yung ano yan, sir? Yung support and resistance na yan sa cellphone lang po. yes, sa cellphone. Okay. Sa cellphone, sundan mo itong cursor ko ha. Sa cellphone, makakakita ka ng ganito, Okay tatlong po. dot. Pag-click mo dyan, may lalabas. Ang lalabas, hindi ito. Ito ang lalabas, itong tatlong na ito. Hanapin mo ito. Ito siya. Yang mga, Okay. yes. Tapos, horizontal line. Kunin mo, click mo horizontal line. And then, hanap ka ng support and resistance. Ito, resistance. Ito, basta sa taas, yan ang mga support. Yan ang mga resistance. Okay? Opo, sir. Tulad nito, okay. Wait lang ha. Copy na po, sir. Thank you po. Thank you. Meron na lahat. Ito. Ayun tatanungin ko. Okay, saan ako maglalagay ng support? Support muna tayo. Support. Okay. Any voice, magsalita kayo. Huwag na lang kayo mag-type kasi tatagalan pa. Okay, sino gusto magsalita? Saan ako lalagay ng support? Support ha? Hello? Dito po, sir, sa pinakababa. Saan dito? Dito. Sundan mo ang cursor ko dito. Pwede rin po dyan, sir. Pwede. Yan, pwede. Yan. Then sa pinakababa, pwede rin sa pinakababa. And then ang resistance, Doon po sa ano, sir, taas. pinakataas. Okay, Final yan ang gusto. resistance. Oo. Yes, yan ang gusto mo. Yan. Pero dito, pwede din tayo maglagay dito kasi malayo-layo pa yun eh. Kasi hindi pa Opo. yun ma-reach ng price natin ngayon, current price, kasi medyo malayo pa. Pwede tayo maglagay dito. Pwede din po dyan, sir. Pwede din po dyan. Ito, pwede rin. Yan, pwede Opo. rin dyan. Tapos, dito na tayo mag-observe. Etong current market natin, current price natin na tumatakbo ngayon. Try natin ha. Try natin kung babasagin mo yan. Saan siya mag-end? Saan siya mag-close? At that point or sa baba. Yun, may rejection. May konting rejection. Pero, yun. Sabi mo, may rejection. Binababa niya. Try natin. Try natin yan. Kung papasok. May rejection dito eh. Itong support natin, itong resistance natin, paglabas ng itong kandila na ito, nagiging support na siya. Okay? Ayun. Ayun, tumaas na. Try natin yan. Pag babasagin pa niya to, taas pa rin yan. Okay, hindi niya nabasag. Hintayin natin itong atlong kandila. Babasagin na ito, it means tataas pa yan. Tataas pa ang market. Ilang seconds na lang tayo? 14, 13. So ito, panalo na ito. Panalo na itong trade natin. Try natin ito isa. Tapos may rejection, di ba?
May rejection sa taas. Ayaw niya. Yes po. So, baba tayo. Ayun. Unang trade natin, panalo na. So, nag-sell na naman tayo. Kasi bakit? Hindi niya nabasag ito eh. So, may possibility na bababa ang market. Although, doji candle kasi. Pero try lang natin. Diba? Delikado kasi pag doji. Yan o, doji candle. Ito, binasag niya. Babasagin niya. Wait natin. Yun. Pero pag ganyan, pwede natin bawiin niya. Mag-trade tayo, dalawang trade. Try natin. Babawiin natin yan. So far, wala pa tayong talo kasi nabawi natin yung talo natin kanina. Kanina pa, yung una pang trade. Try natin to. Parang kaya pa to. 5, 4, 3, 2. Trade ang in-execute ko kasi bakit? Bawi yung isa. Yan ang tinatawag na martingale. Okay? Although, martingale pero isang price lang. 100 lang. May martingale kasi na mag-a-adjust sa price 200. Pero hindi ko ginawa kasi dalawa ng trade na ginawa ko. So, 200 na siya. Oh, so, eto na naman. Nabasag na naman itong support. Ha? Nabasag. So, it means bababa pa talaga ang market. So, tama ang analysis natin dito. Bumaba ang market kasi hindi siya nag-close dito sa taas ng resistance. So, tama rin kasi nag-push ang seller pababa. Okay? So, etong trade natin ngayon, panalo na to. 5, 4, 3, 2. Panalo na to, itong dalawa. So, wala pa tayong lose. Kasi yung lose natin, nabawi. So far, dalawa pa lang lose natin. Sa natatandaan ko ngayon. Okay, try natin ito. Kung saan to. Kaya ba niyang basagan itong support na ito? Actually, tama yung sa'yo, sir. Mga support na nilagay mo. Tama. Okay po. Try natin. Saan to? Oh, sa taas yan. May resistance. So, nag-push ang buyer pataas. Kaya green candle ang Excuse me. so that's it guys. Yan ang support and resistance. So may tanong ba? Any question? Baka may tanong. Pag mahiya magtanong, sasagutin natin as long as kaya natin. Eto, bababa to guys siguro. Kasi nag-push ang seller pababa. Try natin kung kaya na itong basagin, itong support na ito. Tumaas. So, pag ganyan, pag taas, dito ka na naman sa taas magtitingin. Titingin sa resistance. Ayun. Grabe ang push ng seller pababa. Grabe talaga. Malakas ang seller ngayon. Ang market na ito. Try natin to. Ayun, may rejection sa baba. Ni-reject ng buyer ang price. So, kaya ayan, bumabalik. Nagbabounce. Try natin saan to. Santo Mag and ayun. May rejection dito na price dito sa support na ito. So, may chance na sa tataas pa ang market. Try natin. Tapos ganyan guys, pag taas na, dito ka na naman. Tingin ka naman dito sa resistance. Kung kaya ba niyang basagin ito. Pag hindi niya kayang basagin, malaking possibility, bababa talaga market. So, trade ka naman pababa. Ayun, nag-push ang seller pababa. Grabe yun, lakas. So, try natin kasi nag-up tayo eh. Nag-buy tayo. Pero sa tingin ko, tataas pa yan. Doji candle na naman. Oh. Pag ito nanalo, wala pa tayong talo guys. Ah. May talo tayo kanina, dalawa, pero nabawi na natin sa pangalawang trades natin. Try natin ito. We are 10 seconds away. Yan. 5, 4, 3, 2, 1, boom.
Tapos eto na naman, dito ka na naman sa taas. Tingnan mo kung kaya nang basagin. Pag hindi siya mag-close beyond this point, beyond this line, it means malaki ang chance na bababa talaga market. Asad niya. Pero try natin kung saan siya mag-close. Okay? Kasi may rejection. No? Yun, may rejection. Bumababa. Buy tayo. Kasi doon siya nag-close sa taas eh. Sa taas na, etong point na ito, etong resistance na ito. Try natin yan. Pag yan natalo, yan patalo na naman natin. Pero kayang bawiin yan. Mababawi mo yan sa martingale. Pero tingin ko tataas pa to guys. Ayun no, gusto niyang basagin to. Pero may rejection dito sa taas. Rejection. Try natin kung kayang basagin. Itong next candle. Basag na. Ito, panalo na ito. Dito ka na naman focus. Kasi basag na siya dito eh. Nabasag na. Yung resistance talaga. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yan talaga yan mag-end. Ito, panalo na ito. Yan. So, may resistance pa sa taas. Pinakataas talaga. Yan. Aabutin pa niya yan, guys. Believe me. Mamaya at maya, aabutin pa yan. Try natin tong last ito. Kasi nag-up tayo eh. Kasi medyo malakas ang buyer. Tapos ang seller pababa. Ayun, binabawi ng buyer. 26 more. 20 seconds. Yun, nag-push ang seller pababa. Parang baba na itong market yan. Baba na itong market. May resistance dito sa price point natin. Sa pinagbilhan natin. May resistance doon. Doon talaga ang resistance dito. Kaya natalo tayo. Pero tingnan natin, ilang points ang talo natin. Oh, napakaliit lang. 7 points. Kamuntika na talaga. Kasi nag-buy tayo is 0.72751. Nag-close yung market, yung price is 0.72744. 7 points lang talaga. Malapit na talaga. Panalo na sana yun. Pero yan, pag nanalo na yan, bawi na yun. Kasi dalawang trade natin. Ganyan ako mag-trade guys. Kahit demo siya, I treat. That's why sinasabi ko palagi sa inyo, treat your demo as real. And treat your real as demo. Kasi para walang sakit. Lalo na sa real. Hindi masyadong masakit. Kasi you are treating your real as demo. And then you are treating your demo as real. Rejection. Yung isa panalo, yung isa talo. So far, isa pa lang talo natin. Sa ilang trades ba yun? Ilang trades na? Isa pa lang talo natin na hindi pa nabawi. Yun lang. Yung ngayon lang. Okay? Question? Baka may mga tanong na nalilito or what? Mag-unmute lang. Huwag na lang mag-type. Okay? Para hindi na mahirapan. Yes, guys. Any question? Hello? Ma'am Cha. Dean, Sir Gerson, Ma'am Jocelyn. Wala naman po. Baka may, kasi first time pa natin to, di ba? Support and resistance, di ba? First time pa ito eh. Baka may, baka may natanong. Ang early, si Ma'am Cha, si Sir Gerson. Salita lang, wag na lang mag-type kasi para mas madali.
madali kasi yung pagsasalita rather than typing, it takes time. Diba? So, ganun lang guys. Support and resistance. Pag sa taas, resistance. Sir, Pag sa baba, support. Yes, question. go ahead. Yes, go. Ano po, sir, yung pwede po pala dalawa-dalawa yung support at saka resistance, sir. Pwede, as long as may makikita ka pa dyan, tulad nito, resistance. Ah, Ito, okay. resistance. Basta't Yan. meron po kayong pwedeng makikita na lalagyan ng support at saka Yes. resistance, pwede po yun. Pwede, Okay, sir. pwede. Thank you po. Yes. Ito, resistance, support sa baba. Kasi makikita nyo yan guys eh. Pinakamataas. Hello, sir. Yes, go ahead. Ano sir ang gamit na time frame? Yan ang 1 minute. Kahit anong gamit na time frame, pwede sir. Walang problema sa time frame, wala rin problema sa expiry. Kayo na bahala anong gusto nyo expiry. Kayo na rin Ah, bahala anong gusto nyo time frame. Sige sir, salamat. Sa Forex, pwede rin gamitin ito. Sa Forex. Yes, dalawa kasi yan eh. Forex at saka binary, di ba? Pero yung etong support and resistance na ito, theory nito is Forex talaga. Kasi lahat ng mga theory ng Forex, pwede mong i-apply sa binary. Kasi pareho din naman sila ng candles. Yan. Kita nyo to. Nabutas niya, pero may rejection. Di ba? Nag-push ang seller, ang buyer pataas. So yan, no? May rejection, di ba? Pero dyan pa rin siya nag-close sa baba. Diba? Yan, bababa pa yan kasi dyan siya nag-close sa baba. It means malaki ang chance na bababa talaga ang market kasi beyond this line siya nag-close. Diba? Kasi resistance to eh. Pero although hindi naman ganun ka-perfect, pero para sa akin, kung tatanungin niyo ako, malaki ang chance guys, 80 to 90% ang win rate ng support and resistance. Pareho din sila doon sa Forex. Support and resistance talaga. Maraming gumagamit nito. Almost daily traders, lalo na sa atin, daily traders tayo, we are day trading. Diba? Kadalasan talaga, day trading, support and resistance. Tulad yan, pag talo yan, dito ka na naman, abangan mo na naman dito sa taas. Saan siya mag-end? Okay? 3, 2, 1, boom, talo. Although, losses is normal in trading. Walang 100%. So far, dalawa pa lang lose natin, yun pa lang at saka yung panalo. Okay? Baka may tanong guys. Anyway, recorded naman to, pwedeng balikan. Pwedeng balik-balikan. Actually, ito si Ma'am Erlyn, last week ata to, di ba ma'am? Naituro ko, yes, naituro ko na tong support and resistance sa kanya. Yes po, sir. I don't know, yes, last week. Kasi may nagpaturo siya and then, yun, sinabayan ko na rin ng support and resistance topic kasi sayang din naman yung oras. Yan. Opo. Ang galing ni sir magturo eh. Well, Thank you, sir. si ma'am talaga. Yan guys, yan ang support and resistance. Kung tanungin nyo, tatanong kayo, pwede ba ito sa Forex? Yes, pwede. Kasi etong support and resistance, theory to mismo sa Forex na pwedeng gamitin natin sa So, sa inyo ngayon, sino na ang ready for this January 2 Forex? Ready na ba lahat? Ay, Forex kay ano ba yun? Yung kay Melanie po ba yun? I'm ready Yes. po, sir. Yes, yung kay Ma'am Melanie. Pupuntahan lang namin si Ma'am Melanie. Yes. Ikaw, Ma'am, ready ka na, Ma'am? Jocelyn. Mag-usap kami ni Ma'am Melanie. Titignan ko po. Kasi Depende.
Kasi Monday, simula Monday, magbibigay na ako ng signal doon sa JC natin. So, yes, kung sinong gusto sumabay, doon makakasabay na. Gusto ko kasi muna makausap muna si Madam Melanie. Makita muna kami. Pwede rin. Kasi mas maganda rin naman yung makausap si Ma'am Melanie kasi Opo. lahat ng under sa akin, si Ma'am Melanie talaga. Kahapon na nag-deposit si Ma'am Kat, nalungkot siya kasi sabi ni Ma'am Melanie, maaaring hindi na siya makakuha ng bonus kasi matagal na siya na deposit, matagal na sundan, kumbaga. Yes, matagal talaga na sundan. So, sabi ni Ma'am Kat, tulungan mo ako pakiusapan si Ma'am Melanie. Sabi ko, try natin kung makaya natin diskarte. So, ayun. Sabi ni Ma'am, sige sir, bigyan ko na lang bigyan ko siya, mag-email ako dun sa CS ng FFX. Hihingi tayo ng pabor. So, salamat naman at saka naibigay yung $100 bonus ni Ma'am Kat. Wow. $100, malaki-laki na kaya yun. Oo nga. Bonus eh. Magagamit mo yan sa pag-trade mo. Yeah. Actually, ito ang Ma'am Kat. Ito yung ito pala. Teka muna guys. Ito yung kamamkat. O yan, nakikita nyo, $170. O yan. Catalina Lina Mistola. Minsan kasi, ako rin naman, minsan ako nag-trade sa account niya. Minsan siya rin nag-trade. Kita nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Kita nyo ito, FTX, support and resistance indicator. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maglalagay siya ng mga entry points. Ayun na lang maglalagay sa dito, sa SL at saka sa take profit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ibibigay ng ATFX sa atin. Papagamitin tayo ng AI nila. Indicator, special indicator. Ito na yun. Kita nyo, ATFX, SNR indicator. Support and resistance indicator. O see, topic natin ngayon, support and resistance, di ba? Actually guys, pag wala kang 500 neto, $500 deposit. Wow. Sabi ko sa inyo, $500 deposit. Pero, nakaya natin pag-iusapan si ma'am. Yan kabait si ma'am Melanie. So, kaya guys, wag nang mag-atubili, mag-deposit na. Para sabay-sabay tayo. This January, hopefully. Actually, by Monday, what is Monday? 6, di ba? 6, 7, 8, 9, 10. Monday to Friday, simula Monday, magbibigay na ako ulit ng signal doon sa mga, yung tatlong JC na binibigyan ko ng signal. Sa atin, yung dalawa sa kabila. And then, bukas naman, may webinar tayo sa mga newbies. Sa mga newbies talaga bukas. Sa mga newbies. Siyang lahat sila bukas. Newbies pa talaga. No, nothing at all. Pero hindi ko sila ilalagay dyan sa atin kasi mga newbies pa sila eh. Malilito ako. Sino si po Ma'am Edna. Si Ma'am Edna nahuli na ng dating. Well, anyway, may record naman. So, pwede sunod. Yes. Hi, Ma'am Edna. Good evening. Huli ka po, ma'am. Pero it's okay, ma'am. May recorded naman po. Bukas or mamaya, ilalapag ko dun sa JC natin para ma-review na yung hindi nakaten, at sa ikaw, Ma'am Edna, na late na rin. May tanong ka, Ma'am Jocelyn? Next week siguro kung makapunta na po ako kay Melanie po. Dapat kausapin mo si
Sir Navi, si Sir Danny, Opo, mag-message ako sa GC natin. si Doc. Kasi yun ang sabi nila, dalawa ni Sir Danny is January. Opo. Dapat marami-rami din kayo para at least isahan na lang yung turo ni Ma'am Melanie. Kasi Opo. bigyan daw niya talaga kayo ng time. Kasi, Thank you. yes. Kasi doon sa office nila, may parang may room doon na para doon lang sa mga face-to-face training. May training room doon. Kasi malaki kasi yung office nila sa Makati. So sabi ni Ma'am, sabihan mo sila, sir, mag-usap-usap sila para isahan na lang and then bibigyan ko Oo. talaga sila ng time. Salamat tayo Sige. kay Ma'am Melanie talaga. Basta under me, special yan. Special treatment yan kay Ma'am Melanie. Sige po. Mag-ano ko sa GC. Yes, ma-announce ka doon sa GC, Ma'am, kasi baka nakalimutan na. Oo. Opo. Baka announce din ako, magsusupport din ako sa inyo. Opo. Ma'am Cha, any question? Question si Sir Tugade. Sir, question. Yes, Ma'am Ernie. Sir, magkano yung kailangang i-deposit po sa Forex? Sa Forex, very, very recommended amount is $100. $100, sir? Yes, kasi pag yan, below $100, kakainin yan, ma'am. Maubos lang, sayang lang ang effort. Okay po. Thank you, sir. Kasi noon, may nag-deposit. Sabi ko na, huwag kayong mag-deposit below, ha? 500 pa talaga yung dinideposit. Yes, ma'am. Nakikinig daw si Ma'am Edna habang may ginagawa. Wow, multitasking. Noon, may nag-deposit 500. Kinain. Kasi ganito kasi yan, guys. Hindi ako magre-recommend ng ganun kaliit. Ganito kasi yan. 500 ang diniposit. Tapos in the end, sinabihan pa akong scammer. Kasi inubos ko daw pera niya. What? Ito kasi yan. Per line. May per line tayo dyan sa Forex. Example, doon sa standard per pip. Standard per pip is $1. Ang pinakamaliit dyan. Meron pa 0.01. Bumaba yung market, nag-buy ka, tapos standard is $1, standard account. So, bumaba siya ng, let's say, 5 pips. So, ang isang pip is, say, $1. So, magkano na yun? $5 na. Diba? So, how much is $5? 56 pa nun eh. 56 times 5. So, 280 na. So, 500 minus 280. Magkano na nawala sa'yo? 220 na. Eh, paano pag bumulusok pa yan ng 15 pips? Talo ka na. Kung 220 mo, wala na. Kakainin na yan. So, wala ka ng time mag-pull back. Wala ka ng time. Babalik pa ang market sa taas. Wala ka nang ipo-pull back kasi inubos na ng market, kinain yung pera mo. That's why I cannot recommend $100 pababa. Kasi may time talaga, lalo na dito, tingnan nyo ito. Dito siya, di ba? Dito na lang tayo. Dito na lang. O, dito. Para ma-measure natin, ha? Ma-measure natin. Okay. Example dito sa itaas. Pababa. Okay, measure natin dito pababa. That's 25.47. That's 25 pips. Oh, ang binaba, tapos nag-buy ka. So, 25, let's say, 5 times 58 na yun. Magkano? That's 1.4. Oh, pag naglagay ka ng 1,000, may utang ka pang 450. Di ba? Yes, that's why I cannot recommend at least $100 pataas. Kasi dyan, 1.4 na, 1.450 na yung nabawa sa 5,000 mo. So ngayon, bumalik. May pera. Akin mo 25 hanggang dyan sa taas. Mula dyan sa taas pababa.
25 pips and then $1 per pip. Yan ang standard eh. Tapos yung mini lot naman, mini standard is 0.01, 0.01. Tapos mayroon pang micro. Yung pinaka-standard talaga, yung mas mataas pa sa standard, nakalimutan ko pangalan. $10 per pip yun guys. $10 per pip. Sunod noon, yung $10 is $1 per pip. Yung standard. And then, sunod ng standard is mini. Sunod ng mini is micro. 0.01 per pip. So, kung doon ka sa pinakataas, $10 per pip, kung 500 lang nilagay mo, bumaba ng $10, ang $10 mo is, wala na, kinain. So, wala ka ng time mag-pullback. That's why, dapat, kung malaki, dapat sana, talaga, dapat malaki yung malaki yung kapital. Kasi bakit? Lalo na pag may lalo na pag may anong tawag dun sa mga balita? Hin. May hin. May mga high impact news. Ang high impact news guys, grabe. Grabe yan. Napakataas ng mga tawag nito, mga candles niyan. As in. O, tulad nito. Ito. Last Friday ata to eh. Wait lang. Dito. Last Friday may hin eh. May high impact news eh. Friday. Thursday, Friday. Saan yung Friday na may impact news? Parang dito. Ito malalaking candles na ito. Yan. Yung dalawa na yan. Isang candle na lang. Dalawa lang ha. Pag ganyan nangyari, wala. Ubus talaga 500. Tapos nun, yun. Sinabihan pa ako scam kasi inubos ko ng pera. Sir, hindi ka man nag-deposit sa akin. Yan pa man sa broker. Kaya ayun, block agad ako. Wala tayong magawa. May mga tao talagang gano'n. Kaya kung kulang ka ng pasensya, Forex is not for you. Actually, may kasibihan tayo. Forex is not for all. Yun lang may mga pasensya, yun lang may mga matataas yung mga risk people, nagre-risk talaga, yun. Kasi lahat naman ng bagay sa mundo may risk. Paano mo malalaman na successful ka sa isang business kung hindi mo susubukan? Ako, kung tatanungin ako, yes. Risk talaga ako. Risk taker ako, kumbaga. So, any question guys? Baka may tanong pa. Sayang si Ma'am Edna, hindi siya nakahapon. Well, anyway, may recorded naman, di ba? Record ko to, edit ko, edit ko to, tapos lapag ko bukas. Bukas na ako mag-edit. Okay? So, kung wala ng tanong, guys, I guess, pwede na siguro. Okay? Wala na bang tanong? Ma'am Cha? Hello, sir. Yes, sir. Go ahead. Yung sir, tanong ko lang po 'yon sa yung ano ba yun, yung pre ba yun pagka nakapag-deposit ka ng 100? Ito yun. Ito. SNR indicator. Ito, Opo. support and resistance indicator. Yes, sir. Pag nakapag-deposit ka ng 100 pataas or 200 pataas, yan. Bibigyan tayo ni Ma'am Melanie nito. Yes. Or ako na mismo magbibigay sa inyo kasi binigay niya sa akin. Opo. Yes. Sabi niya, ikaw na bahala, sir. Paano ma-avail po yan, sir? Bali, 110 po yung aking dineposit. 110. Hindi. Wow. Hindi. Ay, oo nga, no? Naka-deposit ka na pala yung nawala yung... Yes, sir. Hindi ka nasabihan ni Ma'am Melanie? Wala pa po, sir eh.
Pero ang nangyari kasi doon, bali ginawa kong 2 times kasi baka ako mag-fill ay di kalahati lang muna yung kaya ginawa ko po tig 55. Yes, okay lang. Sige. Ganito na lang, sir. By next week or bukas, bigyan kita bukas neto. Pero gawa ka muna ng Skype kasi sa Skype lang to na ipapasa eh. Hindi ito pwedeng ipasa sa Facebook. Hindi rin Opo. pwede ipasa sa email. Yes, gawa ka ng Skype and then sabihan mo kung anong Skype mo and then add kita, bibigay ko din sa iyo sa Skype. Okay po, sir. Kagabi nag-usap kami ni Ma'am Kat, yung taga Cebu, ito, si Ma'am Catalina, itong may-ari ng account. Kasi nagpaturo siya paano gamitin. Kaya ayun, tinuro. At saka guys, pag mayroon na kayo nito, tuturuan ko pa rin kayo. Mag-zoom tayo how to use this one. Okay? Anong ibig Opo. sabihin ng pending? Ito, tulad niya. Ibig sabihin ng tradable, profitable, pending, step out. Yan. Anong mga ibig sabihin yan? At saka paano ilalagay dito sa chart natin. Tuturuan ko kayo. Bukas sir, bigyan kita, pero gawa ka muna ng Skype kasi doon ko ipapasa sa Skype. And then Okay, gawa sir. ako ng video para forward ko sa iyo para mas maintindihan mo paano gamitin or pwede rin mag-live tayo sa Zoom. Yung iba na hindi pa nakapag-deposit, Ma'am Cha, Ma'am Edna, Ma'am Arlene, Ma'am Jocelyn, tell me kung kailan kayo mag-deposit para ma-inform ko si Ma'am Melanie para mas mabilis yung pagpasok ng deposit niyo, okay? Kasi yung Concerto Garden nawala daw. Pero actually hindi naman nawala kasi nagkamali lang siya pagpasok na yung napasukan niyang account iba. Iba rin yung napasukan niyang account, iba yung na-deposit niya na account kaya ayun. Pero Sir okay na po, ngayon, sir, di ba? Yes, go ahead, Ma'am Jocelyn. yun sa EPFX, kapag wala ka pang deposit, hindi pa pwedeng pumasok? Actually, member ka na, di ba, ng GTFX, tama? Oo. Yes, andun ka na Nakapasok pa lang, pero for deposit parang hindi pa ako nakakapunta sa demo account. Okay. Pwede, ito nakikita mo, ito yung MP4 na i-download natin sa ETFX. Okay, papakita ko sa inyo ha. Since andito na rin na naman tayo, papakita ko sa inyo paano i-download ito, okay? Okay, wait lang ha. Kita ko sa inyo paano i-download kasi andito na tayo eh. Ito kasi i-download natin, ito yung MP4. So, okay, login muna ako guys sa account ko. Ito, example, dito na kayo. Yan, yan na tayo sa account natin. Punta lang tayo dito sa gilid. Okay, sa baba. Diyan sa trading platform. Ito, sundan lang itong cursor ko ha. Trading platform. Click nyo yan. So ano kayo? Desktop, computer, o laptop? Ito. Windows. Pero make it sure naka-MT4 ha. Huwag MT5. MT4. Kasi ang MT5 is for copy trading. MT4 tayo. Kasi tayo mismo mag-trade. Diba? Yung sa akin, ito. Yan. MT4 desktop Windows. Tapos tingnan nyo doon sa email ad nyo kung ano kayo doon. ATFX GM1 or ATFX GM8 or ATFX GM9 ang server nyo. Okay? Kasi andun yan eh. Sa pinadala, andun din yung mga password nyo. Okay? And then, kung sa smartphones, tablet, dito sa baba. Ito. iPad or Android. Download nyo lang. Try ko download ha. Pag download nyo, ganito ang darating dun. Ayun. Download na dito sa itaas.
download na. Wait natin ha, para makita nyo anong itsura. Hanap ako dito, baka may download ako. Wala akong download na katulad nun. Pero nagda-download pa siya. Wait lang natin. Hina ang signal. Basta ito lang guys, MT4. Dito ka, first time trading platform. And then, kunin nyo yung credentials nyo doon sa email na na-registered nyo doon sa ATFX nyo. And then, tingnan nyo doon anong server nyo. ATFX GM1, ATFX GM8, or ATFX GM9. Andun din yung mga password nyo. Okay? Kita natin malapit. Kasi para makita nyo actual talaga kung anong itsura. Okay? Tapos, pag natapos nyo nang ma-install, eto na siya. Yan na yan siya. Tapos, yung indicator, pag na-install nyo na, ayun sa baba. Tingnan nyo sa baba, ayun. Yan ang support and resistance. Right-click nyo lang, and then attach to chart. Attach to a chart. Yan. Yan. Lalabas na siya. Yan. Yan na siya. Kung ano nakalagay dyan, huwag na dito hanapin. Dito na lang. Kasi ito yung mga recommended ng indicator na pwedeng i-trade. Tulad nito, tradable. It means mga tradable yung mga yan. Try natin na i-click natin view. Yan. O, see, kita nyo? May stop loss na siya. Nilagay na niya stop loss. Anong price? Anong entry point nyo? Di ba? Anong take profit nyo? Nilagay na niya. Ibig sabihin nito, dito, sabi daw niya, eto. Ibig sabihin nito, bearish above. Pag lumampas ang price dito, yung market, ayan, lumampas, pwede ka na mag-trade ng sell. Kasi bearish daw. Bearish kung tataas dito. Pero naman, eto sa buy, iba yung sa buy. Ganito naman yung sa buy. Yan ang sa buy. Bullish below here. So, pag bababa ang market dito, pwede ka na mag-buy kasi bullish. Ang take profit mo andun sa taas. Ang stop level is sa baba. Well, anyway, may topic pa tayo dyan. Yung special topic talaga na ituturo ko. Next Zoom natin para mas maintindihan. Ayun, puno na guys. Download. Eto na siya guys. Eto na. Yan. Eto siya. Yan ang itsura niya. Tapos double click niyo lang yan. Install na yan. Install na. Yes. Yan. Next nyo lang. Okay. Don't forget to check your email para malaman nyo kung anong server kayo. ATF GM1, ATFX GM8, or ATFX GM9. At saka nandun sa email nyo yung password. Okay? So, any question? Wala na po. Teka muna, si Ma'am, tingnan ko nga dito si Ma'am Erdin, andito na ba? Ma'am Erdin, naka-register ka na Ma'am Erdin, sa Opo. ATFX. Dito ka na sa ATFX. Po, sir. Opo. Si Ma'am Edna kaya? Si Ma'am Edna. Ma'am, andito ka na sa ATFX, Ma'am? Isa ka lang, Ma'am, para hindi ka mapagod mag-type. Hello, sir. Sir, wala pa ako, sir. Wala pa. Bakit? Hindi ka pa nakaregister. Hindi pa po ako nakaregister, di ba? Buong December, wala pa po akong nagagawa. Ay, ganun ba? Akala ko. Teka muna, tingnan ko dito sa mga clients ko. Lupit na nitong gagawin na. Sir, yung pong pinakita niyo sa demo ngayon, ayun. Ano ba yun? Pag nag-deposit
ka, yung kanina, yung may stop loss ka agad, may entry point, tsaka TP. Ito. Yes, Oo, ma'am, yan. ito. Pag nag-deposit ka dyan sa platform na yan, platform ba yan, sir, o ano? Automatic, ganyan na, parang mag-buy, sell. Tapos nakikita mo na yung mga, yon yung TP, SL, and entry point. Yes, tama po. Pag nalagyan mo na nito ng ATFX SNR indicator. Pero pag wala pa, pero pag wala pa ito, hindi lalabas yan. Opo. Eh di ibig sabihin, ano lang, parang pumipili ka na lang kung ano lang yung pair ang i-entryan mo, gano'n? Dito, tingnan mo dito. Ito lahat dito nakalagay, yan ang susundin mo. Pero depende sa iyo, pili ka lang dyan kung saan gusto mo. So ibig sabihin talaga yan, tradable yan na pipili ka lang dyan, sigurado na, yun nga, may konti lang yung chance na malulos ka dyan, ano sir? Kasi parang ano na eh, parang naka-TA na kaagad, ano? Yes, na kumbaga naluto na. Kumbaga, na-prepare na. Pero Maganda sa yan. akin, yes, maganda siya kasi bakit? Number one, hindi ka na mag-analyze ng market. Andyan na yung stop level mo, di ba? Kaya kami, wala naman kaming alam. Parang pipili ka lang dyan kung sinong gusto mo lang i-trade. Tapos, sayot sa gusto mo, ikikitain ka. O ano, kung nakikita mo Yes. sigurong pumupunta na sa... Based on my experience, ako hindi ko na pinapaabot ng take profit. Pag mag-profit na ako, kahit maliit lang, okay na, stop ko na. Okay, Kasi okay lang. Pero importante may kita, di ba? Alimbawa, yung nakakalat, maganda pala yan, sir. Yes, example dito, sundan mo lang ha. Euro USD, okay? So, sabi nga dito, sell. So, i-click mo yung view. Pag-click mo sa view, lalabas yung Euro USD na yun. Ayun, lumabas. Ha? Oh, so may stop level ka na, may take profit ka na, may entry point ka pa. Ganda, ngayon lang kasi ako naka sa Zoom din, sir. Kasi di ba nga, hindi nga ako sumali buong December. Ngayon lang. Maganda pa. Tapos, sir, ano ba to? Forex ba to? Sa preso ay option packet? O ano ba to, sir? Saan ba to? Forex to. Okay. Yes. Sige. Ito yung sinasabi ko noon na ibibigay ng ATFX na tools na magagamit natin na AI indicator. Wow! Oo, sir. Sige, sisikapin ko, sir. Itong ano na to, maka-registered na at makagkaroon ng ano. Kasi pipili ka lang naman at kiklik mo lang, mag-trade na eh. Maganda pa sa AI. Yes, tama. Pero ako, pagtingin ko sa trade ko, malapit na dito sa gitna, hindi na ako naghihintay ng stop loss kasi minsan kasi bumabalik ang market, bumabalik bababa. Opo. So, if you are happy, close the trade. If you have initial profits, close the trade. It's enough, di ba? It's enough for the day. Kaysa sa malus ka pa. Naka-TA ka na. Hindi ka na mawawala dun sa TA kasi nakikita mo na sir, di ba? Yes. Ang importante, you don't need to analyze the market. Siya na mag-analyze ng market, di ba? Oo, ganda. Minsan nga, tinatamad ako mag-analyze ng market. Dito ko na lang kinukuha minsan. Wow! Ay, oo, Yes. maganda. Pero mas the best pa rin talaga yung mag-analyze ng market. Pero para sa inyo na ganun talaga kayo ka-busy, and then medyo may, kumbaga, edad na rin, mahirap na yung memorization ng mga... Opo, sir, siyempre. Yes. Lalo na sa mga problemado, sa mga di ba? Di mo kaya. Kaya nga ako, hindi ako umano nung December talaga po. Mabigat ang pinagdadaanan ko. Kaya sumilip lang talaga ako ngayon. Nakita ko may Zoom. So, kahit may ginagawa. Pero, ano ba yun? Napa-double lock po ako nung nakita ko itong sinasabi nyo nga. Parang, di ba? Na ano sa utak ko ba? Parang iba to. Ito yun. Binigay na ni Ma'am Melanie sa akin. Maganda po yan. Sir, magpapatulong ako paano mag-register, paano ako magkaroon ng account dyan, paano ako mag-deposit, para makaumpisa din po ako siguro, no, sir? Yes, tama. Lahat naman talaga, ma'am, tuturuan namin kami ni Ma'am Melanie talaga. O, tingnan nyo ito, ma'am. Ito sa UK 100. O, tingnan nyo, nag-take profit, di ba?
Kita mo, take profit. Ganda na Pero ito. sir, yung withdrawal ba ng mga pera natin diyan, paano ba? Hindi ba ganun tagal? Within the day, sa GCash ka dadaan. Okay, sir. Kung anong gagamitin mo, ang advice ko is mas mainam GCash. Bakit? Kasi kung anong gagamitin mo mag-deposit, yun din gagamitin mo mag-withdraw. Paano kung ano po, kung Maya? Kasi medyo may issue ako sa GCash. Ayoko. Okay, sige. Ganito. Kung gusto mo Maya, pwede rin. Pero pag mag-withdraw ka na, Maya pa rin gagamitin mo kasi Opo, doon opo. ka nag-deposit. Opo. Maano medyo yung maraming issue yung GCash kesa sa Maya. Yes, tama. Tama rin. Ako, ginagamit ko ngayon GoTime eh. GoTime na ginagamit ko kasi. Maganda din si GoTime kasi instant si GoTime eh. Yes, instant si GoTime, pwede international. Oo, kaya nung na-scam kami, instant din, sir. Huwag na magpapastam, ma'am. Hopefully this year, tuloy-tuloy na itong trading journey natin. Yun nga sabi ko sa JC, hope this 2025 will be our break. Basta follow lang sa lahat ng sasabihin ko, sa lahat ng ilalapag kong signal, doon lang tayo. Hindi na tayo lalabas doon. Oo, sir. Sige, pagsisikapin ko po kahit gaano kahirap pinagdadaanan ko ngayon para naman may pumasok kahit papaano. Yes. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Oo, sir. Hindi Pag nyo lang ako sinabi ko tinatanong. dito, baka mabuhay. Naku, sir. Hirap. Palang pangalan dyan, sir. Eto sa user, 4 itong pangalan mo. Yan, Tatlo, meron pa sa baba ata. Tatlo, 4. Yes, 3. Puro And mystic. then, ayun, eto, 4. Tapos si Sir Angelito, si Sir Ganek, eto, 4 din sa kanya. Ma'am Jocelyn, isa. Si Mary, at isa. Dapat, sir, pagka mag-aano si platform na existing na dapat para hindi na makapasok. Yes, kasi pag hindi natin tinapos, i-treat niya yun as tapos. Si Ma'am Arlene, Senosa, ito, isa. Yes, sir. Thank you, sir. Si Sir Joseph, yun, sa user, 4. Ang dami. Okay lang yun, sir. Okay lang yun, as long Pero as pwede naman po yan deposituhan, sir. Halimbawa, yung mga... Pwede rin. Yes, pwede rin. Pwede mo rin deposituhan kung gusto mo. Pero, para sa akin, para hindi ka na malito, dun ka na lang ma-focus kung saan mo na deposituhan ngayon. Opo, sir. Sir, pwede bang i-divert sa GoTime yung aking yung sakali, sir, yung GCash ko? Hindi na pwede sir kasi doon ka na talaga kasi hindi yan sila papayag kasi for security purposes din kasi yan kasi baka ma-hack yung account mo, walang makakakuha ng pera mo. Okay po. Yun ang security measures kung saan ka gumamit ng pag-deposit mo, yun talaga yung gagamitin mo pag mag-withdraw ka. Okay po, sir. Kasi may mga nangyari ganyan sir nag-go-time sila. And then, nag-withdraw sila sa GCash, pumasok naman. Noon, noon. Ngayon, nung na-hack na ang account niya, nalimutan niya ang password, may pumalit ng password. So, ang mangyayari ngayon, kahit saan na account, pwedeng withdrawin. Kaya, yun ang security measure. Hindi pwede kahit saan na ngayon. Kahit saan. Dapat, kung anong gamit mo, doon pa rin talaga. Yun ang security measures ng mga broker na yun. At saka itong broker natin guys, there are 3 kinds of brokers kasi. Yung manipulative brokers, yung business lang talaga. Ito sa atin, based on my research, I'm not that biased kasi alam niyo naman sa atin to, ATFX, di ba? Broker natin to. Hindi tayo magiging bias kasi sa totoo lang,
safe yung broker natin based on my research. Number one, na manipulative na, ito hindi sa paninira, number one talaga na manipulative. Ibig sabihin ng manipulative, minamanipulate nila yung mga trades natin. Gets nyo? Kumbaga, may ginagawa sila na madaya yung trade natin. Alam nyo Yes, sir. ano, sikat yan na broker. Pinopromote pa yan ni Manny Pacquiao eh. Yes, may account din ako dyan. Pero nung nalaman ko yan, Hindi mo banggit, sir, para mag-idea kami. Meron. Parang alam ko yan. walang ibang pinopromote si Manny Pacquiao na broker. Yan lang. Sikat yan. May sungay yan eh. Ba't Bully yan hindi siya ba, eh. hindi ba okay yun, sir? Okay yun siya kasi international. Legit broker yun. Pero the problem is manipulative talaga sila. Ah, Yes, hindi sila safe na broker. yun ang ginagamit ni Lady. Kennedy. Oo, di ba? Dalawa yung ginagamit ni Lady Kennedy. Yung isa at saka yung life finance. Yung life finance, mas maganda pa yung life finance kaysa sa yung isa. Manipulative talaga sila. Kaya pala maraming nagre-reklamo. Pero hindi lang nila alam na dahil sa manipulative yung broker. Kailangan Talaga? magsasalita eh. Mahal pa Kasi naman yan, $100 a month? Yes. Actually, maganda man siya. Legit broker siya. The problem is very manipulative sila. Minamanipulate nila yung mga trades ng mga tao. Ay, mahirap naman yun. Kaya nga ako, nung nalaman ko na ganun, there are kinds of trading na ganun, research agad ako. Research ko, number one ni research ko, ETFX talaga. Buti na lang, sabi ko sa asawa ko, buti na lang, safe si ETFX, hindi siya manipulative. Pasalamat talaga tayo. Tapos yung isa na nag-invite sa akin, gusto nila ako doon lumipat. Ni-research ko, ay nako, ang daming problema sa withdrawal. Tapos manipulative pa rin sila. Hindi ko na pinagbigyan. Yes, in-invite nila ako na mag-network sa kanila, dadala ng mga tao sa kanila, pero hindi na ako bumalik kasi sabi ko, pag nagka-problema ang tao, ako masisisi nito. Kasi ang problema nila internationally, ang problema is yung withdrawals. Hindi dumarating sa mga tao yung mga withdrawals. Research talaga ako. Kasi ako guys, hindi talaga ako basta-basta sumasali ng mga broker kung hindi safe. Yes, kasi bakit? Napapahiya tayo sa mga tao. Tayo ang sisisi ng mga tao. Oo. Correct po, sir. Kasi eto, tulad ng doktor ko, may personal doctor, si Doc Lani. Diyan siya sa JC natin. Hindi sasali ang isang doktor. Kung eto, si Doc Lani sa IV diagram ko. Kung makikita, yan. Si Dr. Briones, Lani Briones. Doktor yan dito sa Janssen, guys. Pero nagpo-forex. Yan sila, nag-IV silang apat. Si Ma'am Catalina, si Ma'am Kailin, si Doc, at si Sir Nabi. Yan ang mga under ko sa mga IV. Kumaga yan ang nag-network. Kasi si Doc, marami siyang tao dito sa Janssen. Isang buong barangay, tao niya. Wow. Yes. Kaya nag-IV si Doc. Napunta nga ako kanina dun sa clinic kasi magpapatulog. Ginawa ako dito. So medyo ako na, almost gabi na. So hindi na ako nakapunta. So mga Lunes na lang ako pupunta. Kasi nagchat-chat kami. Magpaturo yan ng Forex. May nakalimutan kasi medyo may edad na rin. Bakit pupunta ako pag walang trabaho? So, any question, guys? Wala na po. No problem sa mga nalay tulad ni Ma'am Edna. May recorded naman po. Maganda yan kasi anong tawag dito, hindi ko na kailangan mag-isip-isip sa dami ng ginagawa, diba, sir? At least buti nakapasok ako sa Zoom ngayon, sir.
Baka bukas magpa-assist ako sa iyo kung ano sir. Yes, I-ready ko walang lang problema. Just message me kung gusto mo mag one-on-one. Opo. Halos I-ready ko Ma'am. lang yung ko sir. Siyempre, hindi naman ako makaka-umpisa pag walang budget. Pero siguro bukas. Di ba sabi mo sir, yung $100 pwede na mag-umpisa? Yes, pwede na. Actually, etong ATFX, etong indicator na ito, etong robot na ito, 500 talaga to guys. 200 ang pinakamaliit na deposit. Pero, dahil sa ganun tayo kamahal ni Ma'am Melanie, yun, binigyan tayo ng pagkakataon. Wow, thank you, sir, kay Ma'am Melanie Camo. Oo, at least, kasi maganda sa kanila yan, sir, pag nagtitrade tayo kasi, maganda yung trader nila, maraming nagtitrade sa kanila. Di ba okay sa kanila yun? Yes, malaking income din yun sa kanila. Oo, kesa sa iba tayo mag-trade, di ba? At kaya naman tinutulungan din nila tayo para tayo sa kanila pumasok para mag-trade. Yes. As much as possible kasi ang mga broker, gusto nilang maraming sumali sa kanila kasi Yes. once mag-trade ka, kung trade mo, loss or win pa rin sila. So, importante napapanalunan natin. Ibig sabihin, maganda yung winning rate. Pati tayo sa kanila. Oo. Yun naman nahabol natin ang maging profitable kasi kailangan talaga natin ng income. Yes. Napakalaking tulong nito sa atin guys. Kasi bakit? Tulad natin, hindi na tayo mag-analyze ng market. Andyan na. Click lang natin. Ito, Euro USD. Click ko lang. Ano ba ang Euro USD? Saan ba ang take profit? Saan ba ang bully? Saan ba ang... Ang maganda dyan, sir, di ba pagka medyo malaki-laki yung account mo, pwede ka bang pwede bang mag-trade ng multiple dyan o talagang isa lang per trade, isa lang? Depende sa iyo, ma'am. Once malaki na yung account mo, at least mga $1,000, pwede ka mag-trade. O, halimbawa, meron kang $1,000, pwede bang ilan yung trade pair mo o isa lang ang pair? Mag-trade Euro USD, isa or dalawa ka Euro USD o lima ka. O, di ba kumikita ka sa isa, kumikita Yes. ka sa isa. Kita ka doon sa isa, tapos isa, ganun. Marami, tulad nito. Papakita ko sa iyo marami ito maraming mga trade to Neto. Yan. O, diba? Ilang trade ba yan sa gold? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, 5 trade yan sa gold, ha? Yan. Bakit ganyan ang income mo everyday, ma'am? Nako. Laki ng kita ni sir. Sir, ilang percent po yung broker? Ilang percent po yung broker natin dyan? Walang percentage sa mga broker na kinikita sa atin. Kumikita sila sa atin sa pamamagitan ng spread na tinatawag. Okay. Spread na tinatawag. Spread means yung difference ng buy and sell. Opo. Yes. Difference ng buy and sell. Kumbaga, nag-buy ka ng 1.1. Magkano po yung puhunan nyo dyan sa maraming trade na yan? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Ilan po yung... Hindi po sa akin ito, ma'am. Isa ito doon sa VIP. Di ba, member ka ng VIP? Okay. Di ba? Kang sa Reggie ito. Ito pa, sa kanya din to ate. Sa kanya din to. Wow, malaking puhunan yan, sir. Isa Reggie, malaki talaga yung puhunan niya. Nasa estimate ko dyan, nasa mga 200 to 300,000 yan. Wow. Kasi kita mo naman, no? Kita mo, tingnan nyo, yung eto 0.08, yung lot size niya. Napakalaki ng lot size niya, guys. $5,000, ano, sir? Kung $100 lang, hindi kakayanin na mag 0.08 lot size ka. Hindi. Malaki to. Ayan, hindi ko pa alam yung mga yan, sir. Baka kung malalaman yung mga lot size na yan. Wala pa talaga. Papakita ko sa inyo Ito yung lot size. Ito, kita nyo. Yan. Pag magte-trade ka na, mag-sell at saka buy ka, dito mo maa-adjustan yung lot size mo. Yan sa 0.01, 0.01 per pip. Pero yung $1 per pip, malaki-laki na yan. Yes, malaki-laki na yan. Kung nanalo ka ng
pips or 10 pips, you have $10. Pero kung 0.01 ka lang, times natin, kung nanalo ka ng 10 pips times 10, so 0.1 lang. Yan ang kaibahan. Kasi etong mga 1, 2, 3, eto, mga malalaking mga kapital na yan. Kasi pag mag-1 ka, $100 lang, isang trade lang, hindi ka na makakabalik, kakainin yan. Mantakin mo naman, $1 per pip. Bumaba yung market, nag-buy ka, bumaba ng, let's say, 50 pip. So, $100 lang. So, talo ka na ng 50. Di ba? Unless na lang babalik yung market, yun. Kaya, 0.01 lang talaga. Muna. Tapos, kung malaki na naman. Yun, 0.02. Pero yung mga naka-PA na nilang binibigay, sir, dyan, maganda po yung win rate nila dyan, sir. Again, ma'am? Ano yun? Yan, yung mga pair po na yan. Pag yan ang mga ginamit mo, sir, maganda yung winning rate dyan, ano? It means, ito yung pinili ng robot na ito yung in-analyze na market. So dito, sa kabila, huwag ka na kumuha dyan, dito ka na lang. Kung anong binigay niya, yan na lang talaga. So, hindi ka matatakot dyan kahit talagang mag-take risk ka ng konti. Based on experience, ako hindi talaga ako takot. Kasi bakit? Eto almost 2 months ko na itong ginagamit. Maniwala kayo sa hindi guys, isang loss pa lang ako dito. Yes, isang loss pa lang ako dito. Since paggamit ko nito. Totoo yan. Kasi si Ma'am Melanie, natanong niya, sir, kumusta yung test mo sa indicator natin? Sabi ko, ma'am, so far, ma'am, nung mid-January or first week of December, sabi ko, ma'am, so far, almost 1 month na ngayon, isa pa lang loss ko, ma'am. This January, hindi pa ako naka-trade gamit nito, hindi pa. Sir, pero wala naman kayang manipulation dyan, sir? Oo. Dito walang manipulation. Wala talaga. I can promise you, wala. Pero doon tayo sa kabila, meron talaga. Oo. Nakalimutan ko yung site, guys. Eto i-research ko, balik yung site na nagbibigay ng mga manipulative brokers para may idea kayo na, oops, yung broker na yan, bawal. Yung broker na yan, bawal. Kahit i-research nyo pa doon si FX, maganda ang record nito. Promise. Hanapin ko pa yung advantage to sa atin guys, bakit? We don't need to analyze the market. Kung nalaman ko lang to last 3 years ago, nako. Yun pa lang talaga pumasok sa buhay natin to eh. Kaya it's okay lang. Pero ang advantage naman nun, marunong tayo mag-analyze ng market, technical analysis at saka fundamental analysis. Pero sa inyo, I can recommend this kasi wala na kayong time, busy kayo sa buhay nyo. You don't have any memories to memorize the market. Eto, I can guarantee you. Eto, maganda ito gamitin. Natanong ko nga pala yan, sir. Meron po bang subscription fee yan? Wala naman. Walang subscription fee. Libre ito binigay ni... Actually, ma'am, ang requirements nito... Yes. Ang requirements nito kasi is $200 to $500 ang deposit. Pero napakaiusapan natin si ma'am kasi so far, to God be the glory, lahat ng pakiusap natin kay Ma'am Melanie, binibigay niya talaga, ginagrant niya talaga. Ito si Ma'am, kita niyo ito, si Ma'am Catalina, si Ma'am Kat. Ito, di ba, 170. Yeah, guys. Kagabi pa niya ata ito nakuha, yung 100 niya. Tingnan nyo guys tingnan natin kailan niya nakuha yung, kasi nakiusap si Ma'am sa akin, pakiusapan ko daw si Ma'am Melanie, bigyan siya ng $100. Tingnan natin kailan nakuha ni Ma'am to. Ayan. Kahapon ata. Ito.
nung petsa 2. Na-deposit si ma'am January 2, 12:32 p.m. Pagka 1, nag-usap kami ni Ma'am Melanie sa Zoom. Sabi ko, ma'am, bigyan mo si Ma'am Catalina ng 100. Kahit 100 lang, ma'am, okay na. So, ayun, pagka 4, ayun, pumasok ang credit ng $100 bonus. Wow, galing. Sana all. All talaga. Ikaw, Sir Tugade, Opo. bukas, chat tayo, bigyan kita nito, pero gawa ka muna ng Skype account kasi doon ko ipapasa itong ETFX na indicator sa Skype. At saka tuturuan din kita one-on-one paano magamit. Yung wala pa guys na gusto Sir. magpaturo, tulad ni Ma'am Edna, Ma'am, pag naka-deposit ka na, tell me and I will teach you how to use the indicator. Kasi kami kagabi ni Ma'am Catalina, nag one-on-one kami, tinuruan ko siya paano, anong ibig sabihin ng profitable, ano ibig sabihin ng pending, step out, at saka tradable. I will teach you Opo, how sir. Baka bukas po, sige, sir. Sarap yan guys, oh. Woo! 1, 2, Sarap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. See? Eto guys, nasa 100,000 to eh. Grabe. Almost. Malaki talaga. Ilan ba yan? 105. Grabe mag-trade si Sir. Sir Reggie yan guys. Grabe yan. Malaking pera kasi yan eh. Ito, Opo. estimate ko lang neto $200 to $300 to. I mean, 1,000. Try natin palakihin, ano, sir? Magsimula tayo sa Yes. 100, baka umabot ng $1,000. Yes. Hinahinay lang po. Hinahinay lang po. Huwag tayo magmadali kasi ang trading hindi nakukuha sa dali. O yan, Opo, no? hindi 1,000. sabihin, magsimula tayo sa maliit. Bale mo, mapalaki natin yung Mapapalaki natin, ma. Basta with proper money management lang. O, ayan, no? 1,100 times 58. How much is that? 69,000. Isang araw lang yan. Wow. Wow! Yan. Grabe! Nung hindi pa tayo nagkakakilala, guys, nag-trade yan si Sir Richie, more than 100,000 isang trade lang isang araw. Doon sa signal, yes, doon sa signal na ibinigay ko, hindi pa tayo nagme-met, hindi pa tayo nag-jumpstart. One time talaga, 100,000, more than 100,000 nung binigay ko na signal, isang signal lang. Tumawa nga siya eh. Sabi niya, sir, ang sarap ng signal mo, sana tuloy-tuloy na ito. Sabi ko, sir, huwag ka magaganda. As long as hindi ka alis dito sa AC, magbibigay talaga ako ng signal. Grabe! Sa 2,000 nga lang a day, masaya na kami. Ako, ma'am, kahit 1,000 pesos a day lang, ma'am, okay na sa akin yun. Yes. Yan na ako. Pero I never asked them for any fee. Okay? Bakit? Ay, grabe. Diyan na sila eh, nakapasok na sila. Pero nung una, kasi ang dito sa FXBIP team talaga, nung una, nabayad talaga sila for 1 month fee. So nung 1 month na sila, I never charge them anymore. Kasi pag i-charge mo yan, naalis na yan. So tayo, mabait naman tayong tao, for God to be the glory. So, hinayaan ko na lang sila. Kung magbibigay sila, okay. Pag hindi, it's okay. Ako kasi, my mission is to help. Diba? Help them. Help people like you. Lalo na sa atin, mga newbie pa tayo, diba? Let's help one Pero pag another. nagkapasok naman, sir, walang problema kahit mag-share. Yes, wala rin problema. Tumatanggap rin ako. Yan pa. Grasya na yan, diba? Kaya nga, sir, Isang araw lang to. How much ba yun kanina? 1,000, that's $69,000 pesos, di ba? Grabe. Grabe talaga yan. Nung one time, yung sabi ko sa inyo kanina, one time talaga, isang trade lang, more than 100,000. Grabe to si sir. Pero nung one time din, last week ng November,
Natalo rin siya. One time lang natalo. 287,000 yung talo niya dun. Yes. Kasi, of course, alam naman natin gaano ka-volatility ang market. Yeah. Volatile ang market, di ba? Hindi lang talaga panalo. Pero sa atin, to God be the glory, sa isang signal natin, sa isang 1 week na signal natin, isang signal lang yan na so far. Big sabihin si Sir Reggie, sir, hindi pa din siya ganun ka, ano, Isa Reggie, kagaling po. Opo. what do you mean? Sabihin si Sir Reggie po, hindi pa din siya ganun ka master po talaga mag-trade. I don't know. Kasi minsan sumusunod yan sa signal natin. Pero kung tatanungin mo ako, kung may pera si Sir Reggie, may pera talaga siya. Kasi hindi yan magte-trade ng ganyan talalaki ko 0.0. Yes, sir. Oh, and then, eto pa. Sa kanya rin to. Oh, yan, oh, Reggie. Sa kanya din yan. Oh. Actually, lahat ng sample ko dito sa kanya. Yung iba, meron naman. Pero siya ang sinasample ko kasi malalaki yung sa kanya. Eto, sa kanya pa rin to. Eto, sa kanya. Eto, sa kanya. Eto, sa kanya pa rin. O, diba? Eto, sa kanya pa rin. O, ilan na ba na napakita ko? Eto, maliliit lang ito. Pero kahit ganyan yan, isa, dalawa, tatlo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Magkano na yan? Diba? Ang ganda. Ang ganda talaga tingnan guys pag blue lahat. Eto kasi, bakit na itatanong nyo na blue? Kasi gamit ni sa Reggie is mobile, cellphone yung gamit niya. Okay? Cellphone ang gamit niya dyan. So, balik tayo muna. Dali lang. Balikan natin yung topic ha. Balik tayo konti sa topic. So, review tayo. So, pag ganyan, eto lahat sa itaas is resistance. Tama? Eto, resistance. Yan, resistance. Eto sa baba, support. Minsan talaga, nalilito ako sa kanila eh. Support and resistance. So, try natin ito. Eto, maglagay tayo dyan. Yan, support. Try natin kung saan yan babangga yung candle na yun. Pag tataas yan, i-break na itong support dito, resistance sa itaas, malaki ang chance na tataas pa yan. Hanap tayo ng iba. Yun ang signal natin ngayon. Tulad na ito. Diba? Kita nyo? Binasag na yung support, diba? Dito, yung support, nabasag na. Nagiging resistance pa dito. Try natin ito. Kung kaya niyang basagin. Support ito dito, pagdating dito, naging resistance na. Dalawang resistance. Ayan. Try natin saan niya basagin. Kaya ba niyang basagin pataas? 12, 11, 10, 9. Pag yan, dyan lang sa itaas, malaking chance na sa tataas pa yan. Ayun. Yan lang guys. Eto, dito resistance siya, o support siya. Dito support siya. Pagdating dito, nagiging resistance siya. Kasi pwedeng mangyari yan. Ang support, nagiging resistance. Ang resistance, nagiging support. So, may rejection sa baba. Pagdating niya dito, reject siya dito sa price na ito. So, ayan, pamaas. Diba? May rejection dito. Tataas pa yan, guys. Tataas pa yan. Panalo pa yung trade natin, guys. We are 21 seconds to go. Okay? 17, 16, 15, oops, hang. 14, panalo pa yan, guys. Okay? 4, 3, 2, 1, boom. So, panalo tayo. Diba? Tama yung analysis natin. Kasi bakit? Yan, no? Malakas talaga ang price dito. Bakit?
naging resistant siya. Pagkatapos na maging support dito, naging resistant siya. So, this price here is very crucial. Crucial yan para sa atin mga trader. Kasi bakit? Dalawa na eh. Dalawa na nagiging resistance at saka dito, dalawa na nagiging support. From support to being resistance. Diba? Yan. Yes. So, pareho din sa Forex kasi ito, theory ng Forex ginamit lang natin sa binary, which is very effective naman. So, I can assure you, pag na-memo nyo to, pag nagama nyo to, pag nagamay nyo to, you are near, I can say, you are near pro trader. Kasi ang mga pro, walang gumagamit sa kanila ng mga indicators. Karamihan, support and resistance. At saka ito pa, before I forget, buti na lang, nakabalik tayo dito. Ganito guys ha, tanggalin ko lahat ng mga lines. Bakit? Para hindi tayo ma-manipulate ni broker. Mag-trade kayo ng support and resistance, tingnan nyo lang dito sa baba. Imagine nyo na lang, ito support, ito resistance. Yan. Wag na wag maglagay ng horizontal line tulad yan. Bakit? Makikita yan ng system ng PO, mamanipulate yung trade nyo, tapos tayo doon. Ganyan lang. Tingnan nyo, yan. Palakihin nyo, i-zoom out nyo. Ito resistance. Ito support. Ito resistance. Ito support. Ito support. Ito support. Ito support. Yan. Support, support. Support, support. Resistance. Resistance, resistance, resistance. Ano ba? Basta sa taas, resistance. Okay? Resistance, 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 resistance. Ito, bagong resistance. Ito sa taas. At saka ito, bagong support dito sa baba. Ito. Try natin saan pupunta ang market. Ito, resistance. Ito, support. Ganyan lang guys. Huwag maglalagay ng linya. But first time, lagyan nyo ng linya. Ayan, support dyan. First time lang ha. Yan, para makita nyo. Yan. Pero pag ready na kayo mag-trade into real money, close na niya yan. Close na. At as long as nakita nyo na kung saan. Okay? Yan ang technique ng mga pro. Hindi sila gumagamit ng mga lines, indicators, kasi umiiwas sila ng manipulation. Ito, tingnan natin to. Ito ang resistance, di ba, kanina. Try natin to saan to mag-close. Oh, so, kita nyo? May rejection sa taas. Tapos dito, try natin. May rejection sa taas. Try natin kung saan to mag-hold, mag-close. Pero pababa to eh. Try natin. Hindi niya nabasag tong resistance dito. Try natin yan. Tapos ito, support. Ito, pwede rin gawing support. Bago. Rest pa na support. Okay? Ganyan lang guys. But, first time, lagay kayo para ma-identify nyo. Oops, yan. Tapos, ito, yan. But, kung nagte-trade na kayo into real, pwede, ready na kayo mag-trade. So, close na nyo ito. Para hindi niya makita ng system na anong binabasihan ng trade nyo. Okay. Lahat ng binary trading broker guys, binary trading brokers, tandaan nyo to ha, manipulative talaga sila. Pwera na lang sa Forex kasi hindi lahat. Mayroong mga manipulative. Mayroon din hindi. Ayan, babasagin niya ang support. O, ayun. Talo, di ba? So far, tatlong talo pa lang tayo ngayong gabi. So, I think wala nang question. Meron pa ba? Wala na po. Wala na. Anyway, naka-record naman to guys sa mga nahuli. Si Picture po tayo sir bago before close. si Ma'am or si Sir Illumer
Nahuli siya, si Ma'am Edna. Lang, may recorded naman at saka ipopost ko dun sa JC natin sa trading. Okay. Ikaw na mag-picture, sir, kasi hindi ako marunong. Sige po, sir. Sige, sir, try nyo lang. Po, yung mga classmate, yung mga magaganda at mga gwapo. Sama si sir. Kasi try ko muna to. Si Ma'am Cha. Ma'am Cha, Ma'am Eileen. Ayun. Nagwapo pala natin. Siya. Yan. Ay, si Tatlo Sir pa. Elumir. Yan. Guys, si Sir Elumir, guys, Si Ma'am Cha. bago pa lang talaga yan sila. Kumbaga, they are starting pa to know what is forex trading and what is binary trading. Welcome natin si Sir Mervin Elumir Welcome po, sir. from Valencia City, Bukidnon. Wow, ang lalayo. Yes. Magaling na networker yan, guys. Professional networker yan. Ay, talaga? Yes, professional po yan, ma'am. Marami na yung sinalihang networking. As in, Oh, yes. Kaya, pag dito siya sa Forex, pwede siyang mag-network dito. Malaki ang chance. oo nga. Okay, picture. Yung Okay, dalawa, sir. sir, naka-open. Okay lang. Di talaga siguro sila mag-open. Nahiya siguro. Okay. Si Ma'am Edna at saka si Ma'am Cha. Sige po, picture. Okay, picture. Wait lang po ha. Pag hindi magkasabay ang pindot dito ay ano ay. Ayun. Isa pa po. 1, 2, Maganda Three. pala to si Ma'am Arlene. Ayun ko lang to nakita ba? Si Ma'am Arlene, mestiza pala to. 1, 2, 3. Ayun. Ayun, thank you. Thank you po. Thank you sa time. Camera lang yun, sir. Ano daw, ma'am? Sa camera lang po. Sa camera. Meron ba nun? Maganda lang sa camera? Ganon? Opo. Sana all. Thank you po, sir. Okay, sige. Thank you po. Welcome. Thank you po. Po. Ayun, sir. Okay, sige. Bye. Bye, sir.